Amiroz POV. Buhat nang makilala ko ang tunay kong mga magulang, ay nabago na ang takbo ng buhay ko. Mula sa salat na pamumuhay, ay naging isa ako sa tagapagmana, ng bilyon-bilyong ari-arian ng mga Rojas, at ngayon ko lang din nalaman na may kapatid pala ako, at hindi lang basta kapatid, dahil kambal kami ni Kuya Jeffrey. Oo nga, at nagkaroon ako ng kapatid, ama, at ina, ngunit kulang pa rin ang pagkatao ko, dahil ang taong itinitibok ng puso ko, ay wala sa aking piling, ang taong bubuo sa amin, ay nasa piling ng iba. Tumunog ang telepono ko, kaya napangiti ako nang makita ko na ang tumatawag sa akin ay si Kuya Jeffrey. Kuya tawag ko sa kanya, kasi ipinagmamalaki niya sa akin, na nauna siyang lumabas ng 30 seconds, kaya siya daw ang panganay. Bakit ang lungkot naman yata ng kapatid ko ha? May problema ka ba? Ani niya habang kausap ko siya sa video call. Si Tyler. Mahal na mahal ko pa rin siya Kuya Jeffrey. Wika ko, at muli na namang lumandes ang aking mga luha. Alam mo naman na nakatakda ka ng ikasal kay Blake, hindi ba? Nakatakda na ang kasal ninyo sa darating na buwan, at yumo ka na sa kanila. Hindi ka na pwedeng umatras pa, dahil naging mabuti naman sa iyo si Blake. Wika niya sa akin. Tumango ako, at muling naglandasan ang mga luha ko. Ang sakit ng nararamdaman ng puso ko ngayon. Yes kuya, alam ko naman yun. Hindi lang mawala sa isip ko ang mga nangyayari, nakayuko kung saan. Mula nang mahanap nila ako, si Kuya Jeffrey ang naging sandalan ko upang makabangon ako, siya ang kasakasama ko, at nag-alaga sa akin habang nasa Amerika ako. Sa tuwing babalik ang mga magulang namin dito sa Pilipinas, ay si Kuya Jeffrey lang ang matyagang umalalay sa akin. Hanggang sa natuto akong tumayong mag-isa, at tanggapin ang kabigwang naranasan ko. Alam mo ba na napakatagal na panahon, na naging malungkot ang buhay namin nang nawala ka? Lahat ng mga kaibigan ko, at mga kinaibigan ko ay may matataas na tungkulin sa batas, upang matulungan nila kami sa paghahanap sa iyo. Ginawa ko ang lahat, upang mahanap ka, hanggang sa ang magulang ng ex-girlfriend ko ay nakita ka, nakita niyang suot-suot mong bracelet, agad niyang tinawagan ang mga magulang natin, at mula noon ay inimbestigahan ka na namin, inalam namin ang katauhan mo, at kung paano kang napunta sa pamilyang Valdez. Nang sapat na sana ang ebidensya namin noon, ay doon naman namatay ang iyong ina. Walang nakaalam na kahit sino, na nakabalik kami ng bansa, dahil ang lahat ay pribado. Nang mahospital ka, ay doon na kami kumilos upang gawin ang huling hakbang, ang DNA testing. Kaya nga nang mamatay ang iyong nanay na umaruga sa iyo, ay yun na rin ang naging pagkakataon namin, upang ipaalam sa iyo ang totoo. Hindi ba sinabi ko na yan sa iyo dati pa? Salamat sa Diyos, at nagbalik ka na bunso. Mahabang ani ni Kuya. Napakunot ang noo ko, kung bakit kailangan niyang muling ipaalala sa akin ang mga nangyari. May gusto ka bang sabihin Kuya? Tanong ko. Wala naman, gusto ko lang maintindihan mo na nandito ako, kaming pamilya mo, na handang magmahal sa iyo. Papunta rito ngayon si Blake, dahil may aasikasuhin kaming business, alam mo yun hindi ba? Dala niya ang private plane nila, sumama ka sa kanya, namimiss ka na namin dito. Please, ani niya, at ngunati naman ako. Sige kuya, tatawagan ko lang si Blake na sunduin niya ako dito, mas mabuti nga siguro na dyan na muna ako, tutal naman ay natapos na ni mommy ang mga kailangan niyang gawin dito. Tatawagan ko lang si Blake, at mag-eempake na din ako. Saad ko sa kanya, nang isang boses naman sa likuran ko ang gumulat sa akin. Ano pinag-uusapan ng dalawa kong anghel? Boses ng aming ina, habang papalapit sa akin. Hi mom, bati ni kuya, habang ako naman ay matamis na ngiti ang iginawad ko sa kanya. Ngumiti naman si mommy, at lumapit sa akin, at hinalikan ako sa aking ulo. Tinapat niya ang mukha niya sa telepono ko, at tinaasan. Nang kilay ang kapatid ko, kaya natawa ako. Mukhang yatang napakaseryoso ng pinag-uusapan ninyong dalawa. Pinauuwi mo na ba dyan ang kambal mo ha? Ani niyang nakangiti na kay kuya. Nagtaas baba ang kilay ni kuya, kaya natawa na si mommy. Okay, fine. Sige na anak, mag-empake ka na, at paalis ngayon ang fiancé mo. Sumabay ka na sa kanya, on the way na siya dito sa bahay. Wika ni mommy, kaya pagkarinig ko ng sinabi niya, ay malaking ngiti ang sumilay sa aking lobby.
Mabilis kong kinuha ang aking malita, at pinuno ko na ito ng gamit. Hindi na ako naligo, dahil naligo na ako kanina. Tinawagan ko si Krisha, upang paghandain dahil kahit saan ako magpunta ay kasakasama ko siya. Hindi naman nagtagal, ay halos sabay nang dumating ang aking kaibigan, at si Blake. Isang halik sa pisngi ang binigay niya sa akin, at pagkatapos ay yamakap siya sa akin na ginantihan ko naman. "Ready?" tanong niya. Tumango lang ako, at kinuha na niya ang aking malita. Nagpaalam na kami sa aking mga magulang, at magkahawak kamay kami ni Krisha na lumabas ng mansion, habang nauuna naman sa amin si Blake, na dala ang mga malita namin. "Ang swerte mo sa kanya BFF, gwapo na, napakabait pa. Napapasana all na lang talaga ako," ani niya. Ngumiti lamang ako sa kanya, hindi naman lingid sa akin, na may lihim na pagmamahal si Krisha kay Blake. Hindi ko naman siya tinatanong tungkol dito. Nakikita ko naman, at nararamdaman kung ano ang totoo. Napatingin ako sa aking kaibigan, at inihilig ko ang aking ulo sa kanyang balikat, habang naglalakad kami. Hindi naman nagtagal, ay nakarating din agad kami sa airport. Hindi rin nagtagal ay tuluyan nang umalis, ang eroplanong sinasakyan namin, at habang nasa himpapawid kami ay hindi mawala sa isip ko si Tyler. "BFF, okay ka lang ba?" tanong ni Krisha. Tumingin ako sa kanya at tumango. Napatingin naman ako kay Blake, nang pinagsalikop niya ang aming mangga palad, habang magkatabi kaming nakaupo. "Huwag kang mag-alala, makakalimutan mo din siya, at nandirito ako upang tulungan ka. Mahal na mahal kita Vera, at alam mong tinanggap ko ang lahat sa iyo, dahil ang wagas ang pag-ibig na nararamdaman ko." Wika niya. Ngumiti ako sa kanya, at napatingin naman ako sa kaibigan ko, na sa ibang direksyon na nakatingin. Nakita ko ang pagpahid niya sa kanyang mukha, kaya alam ko na umiiyak siya. "I love you. I love you with all my heart," bulong ni Blake sa akin, kaya muli akong napangiti, at inihimlay ko na lamang ang aking ulo sa kanyang balikat. Nakatitig ako sa aking kaibigan, mahal na mahal ko si Krisha, at kung may magagawa lamang ako para hindi siya masaktan, ay matagal ko nang ginawa, pero hindi ko naman maaaring turuan ang puso ni Blake na mahalin si Krisha. Alam kong hindi rin lingid kay Blake, na gusto siya ng kaibigan ko, kaya nakikita ko naman na umiiwas siya. Upang huwag na lalong masaktan pa si Krisha. Yugyog sa aking balikat ang gumising sa mahimbing kong pagkakatulog. Pagdilat ko ng mata, ay nakababa na pala ang eroplano nang hindi ko man lamang namamalayan. Sa sobrang pagod ko kakaiyak, ay nakatulog na pala ako. "We're here." Masayang ani ni Krisha nang hindi tumitingin kay Blake. Paglabas namin ng airport, ay masayang mukha ni Kuya Jeffrey ang sumalubong sa amin. "Finally," ani niya na ikinatawa ko. "Akala mo naman napakatagal naming hindi nagkita, samantalang isang buwan lang naman akong nanirahan sa Pilipinas. Grabe naman si Kuya, akala mo napakatagal naming nawala." Saad ko sabay tawa ko ng mahina. Wala ba akong hug? Nakangusong wika ni Krisha kay Kuya. Naging matalik din na magkaibigan si Kuya, at Krisha. Naging protector ng kaibigan ko ang aking kakambal. Hay nako, parang batang naiinggit. Ani ni Kuya sabay paikot ng kanyang mga mata, na ikinatawa namin, at isang mahigpit na yakap naman ang ibinigay sa kanya ni Kuya, at itinaas pa siya sa ere, at pinaikot-ikot kaya para tuloy akong kinikilig sa dalawa, dahil kung titignan mo sila ay parang napaka-sweet naman nila, pero magkaibigan lang naman talaga sila. Tama na yan. Tara na at malamig dito sa labas. Kung ano-ano pa ang inuuna ninyo masungit na ani ni Blake, kaya naman napataas ang kilay ko sa kanya, at dumiretso na ito sa sasakyang naghihintay sa amin. "Oh, anong nangyari doon ha? Nag-away ba kayong dalawa kaya ganoon kesendit iyon?" tanong ni Kuya. "Paano? Nag-I love you si Blake sa kanya noong papunta kami dito, pero tinulugan niya kaya siguro may tupak." Wika ni Krisha. "Pero hindi eh. May iba akong naisense." "Ewan, baka naman tama si Krisha. Nakatulog naman talaga ako kanina, at paulit-ulit niyang sinasabi na mahal niya ako, pero hindi ko nasasagot tapos tinulugan ko pa. Hay nako, ang kakambal ko talaga, kung minsan masyadong nagiging insensitive." Ani ni Kuya, nang inusuan ko lang. Hindi ko naman sinasadya, nakatulog naman kasi talaga ako.
Inakbayan kami ni Kuya, at iginiya na kami sa loob ng sasakyan. Si Krisha ay pinaupo ni Kuya Jeffrey sa unahan, at ako naman ay katabi ni Blake dito sa likurang bahagi. Namiss ko itong katabi ko, ang kulit pa naman nito. Ani ni Kuya Jeffrey, sabay halik sa pisngi ni Krisha. Bagay kayo, wala ka namang girlfriend Kuya, dalaga din si Krisha, bakit hindi na lang kayo? Wika ko. Tumawa naman si Krisha, at hinampas pa ako, na tila ba kinikilig, kaya hindi mapunat ang pagtawa ko dahil sa reaksyon niya. Magkaibigan lang naman silang dalawa, hindi ka naman kupido, para pagparehasin sila. Ani bigla ni Blake, na ikinalinggan ko sa kanya. Problema nito. Bro, mukhang mainit ang ulo mo. Weak ng aking kakambal. Hindi naman, pagod lang ako, tapos may taong hindi pa makatugon sa simpleng, pag I love you ko. Ani niya kaya tinaasan ko siya ng kilay. Pagod kasi ako kaya nakatulog ako. Sorry naman. Wika ko, at nanahimik na lang ako. Wala nang nagsalita pa, maging ako ay natahimik na lang din. Hindi naman mawala sa isipan ko ang mukha ni Tyler, napatingin ako sa bintana, at paimpol kong pinahid ang aking mga luha, dahil ayokong makita nila na umiyak ako. Patawarin mo ako Tyler, siguro nga ay ito na ang huli kong pakikipagkita sa iyo. Kailangan kong tuparin ang ipinangako ko sa aking mga magulang, at kay Blake. Tama si Kuya, naging mabuti sa akin si Blake, at ipinakita niya sa akin na malinis ang intensyon niya. Malakas na bantong hininga ang pinakawalan ko, at nararamdaman ko ngayon ang mga matang nakatitig sa akin. Hindi ako kumibo, hindi ako nagsasalita, pero ang isipan ko ay okupado ng mga alaala namin ni Tyler. Nagkahiwalay man tayo, hindi man tayo ang itinadhanang magkasama, pero may iniwan ka naman sa aking alaala, kaya hindi kita makakalimutan. Mahal na mahal kita Tyler, at hangad ko ang kaligayahan ninyo ni Pamela. Bestie, excited na akong makarating, miss ko na sila. Ani ng aking kaibigan. Isang ngiti lamang ang ibinigay ko sa kanya, at naramdaman ko ang kamay ko na hinawakan ni Blake, at pinisil-pisil. Sus, miss mo na si Manong Kanor. Nagseselos na yata ako niyan ha. Ani ni Kuya na ikinatawa ko ng mahina. Hindi si Manong Kanor. Buisit ka talaga. Wika ni Krisha, kaya malakas na tawa ang pinakawalan ng aking kakambal habang ako naman ay napayuko, na dahil hindi ko na rin mapigilan pa, ang hindi matawa sa pang-aasaran nilang dalawa. Napatingin naman ako kay Blake na tahimik lang, at hindi nagsasalita. Napatingin siya sa akin, at hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ko, at ngumiti sa akin sabay halik sa ulo ko. Natahimik na kaming lahat, hanggang sa nakarating kami ng mansion namin dito sa Denver, Colorado, at masaya na kaming nagpasukan sa loob, upang salubungin ang mga naghihintay sa amin. Tyler POV. Tanghali na akong nagising, sobrang sakit ng ulo ko, dahil napasobra ang inom ko kagabi. Pakiramdam ko tuloy, ay parang banibiyak ang aking ulo. Napatingin ako sa orasang nasa gilid ng aking kama, late na nga talaga. Tatayo na lang ako, nang maramdaman ko na may mabigat, na nakapatong sa mga binti ko, kaya napatingin ako sa kama ko, at ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko ang mga kaibigan ko natulog, at nagsiksikan talaga kami dito sa kama, kaya bigla akong napatalon pababa ng aking kama at pinaghahampas ko sila ng unan. What the? Sigaw ko sa kanila. Nagulat naman sila, nang tamaan sila ng unan, pero bumalik lang din sila sa kanilang pagtulog. Pinagmasdan ko sila, at hindi ako makapaniwala na nagkasya kaming anim, sa aking higaan. Guys, gumising nga kayo. Sigaw ko sa kanila. Nakita ko ang telepono ko na umilo, at pangalan ng aking ama. Ang nakarehistrang tumatawag sa akin, kaya naman sinagot ko agad ito. Son, kailangan mong pumunta ng California, dahil may kaunting problema sa Harrison Oil Company. Ani niya, I can't dad, kailangan kong ayusin ang problema ko sa babaeng mahal ko. Ani ko sa aking ama. Ikaw lang ang maaasahan ko ngayon doon, pakiayos mo na ang problema mo sa kasintahan mo, at pagkatapos dyan ay asikasuhin mo naman ang problema sa Harrison Oil Company. Wika niya kaya napabuntong hininga na ako. Natapos ang pag-uusap namin ng aking ama, na walang kasiguruhan kung pupunta ba ako ng US, para asikasuhin ang problema ng oil company namin sa California. Guys, aalis ako,
Pupuntahan ko si Amira. Maliligo lang ako. Wika ko, at pagkarinig nila ng sinabi ko, ay ang bibilas nilang nagsitayo. Hintayin mo kami, uuwi lang kami para maligo, maiiwan dito si Darren, may dalang damit yan sa sasakyan niya. Aaron, sa akin ka na sumabay, ani ni Leon, at mabilis na silang nakalabas ng aking silid, na hindi man lamang ako hinintay na makapagsalita. Maliligo ako sa kabilang silid, pero kukuhanin ko muna ang bag ko sa sasakyan ko. Ani ni Darren, na nakahawak pa sa kanyang ulo. Paglabas niya ng silid ko, ay pumasok naman ako ng banyo upang maligo, at paglabas ko ay dumiretso naman ako sa walk-in closet ko, at nagbihis. Paglabas ko ng silid, ay nagkakape na si Darren, at inabutan ako ng isa. Sakit ng ulo ko, saad niya. Ako rin ay masakit ang ulo, pero hindi katulad kanina nang magising ako. Nawala yatang bigla ang sakit ng ulo ko, nang makita kong lahat sila ay natutulog katabi ko sa aking kama, at si Leon ay nakayakap pa sa binti ko, kaya napatalon akong bigla sa gulat. Wala ba tayong breakfast bago tayo umalis? Nakakahiya naman sa magiging bainan ko, kung makikikain agad tayo sa kanila. Magluto ka nga muna, o kaya naman umorder ka ng agahan, habang hinihintay natin sila Leon. Saad ko. Mabilis naman niyang kinuha ang telepono niya, at tumawag sa isang restaurant upang umorder ng kakainin namin. Hindi naman nagtagal ay halos magkasunod lamang na dumating ang mga pagkaing in-order, at ang mga kaibigan namin. Pagkatapos naming kumain, ay umalis na din agad kami, at habang binabaybay namin ang daan patungo sa Rojas Estates, ay hindi ako mapakali. May kung anong takot akong nararamdaman, na hindi ko naman mapangalanan. Okay ka lang ba? Kanina ka pa parang hindi mapalagay dyan sa kinauupuan mo. Wika sa akin ni Aaron. Sasakyan ko ang dala naming dalawa, siya rin ang nag-drive dahil masakit pa ulo ko. Hindi ko nga din alam, nababahala ako nang hindi ko nauunaban kung bakit. Sagot ko, sa totoo lang, mula ng kaninang paggising ko, ay may kakaiba na akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag, pero binabaliwala ko lang. Ewan ko ba, iba talaga nararamdaman ko, at hindi ko ito maipaliwanag. Nandito na tayo sa Rojas Estates. Napakalawak ng lugar na ito, at halos katulad ito ng Antonetti Estates na binili ko para sa aking asawa. Ani ni Aaron, at napatingin ako sa paligid. Napakalaki nga ng lugar na nasasakupan ng lupa nila, hindi ito nalalayo sa Harrison Estates, na pag-aari din namin. Parang kumakabog ang dibdib ko, sa kakaibang paraan, dahil hindi pa nanabik ang nararamdanan ko, kung hindi takot na hindi ko maunawaan. Sinalubong kami ng mga tauhan ng mga Rojas, at maayos naman kaming tinanggap ng mga magulang ni Amira. Pinapasok kami sa loob ng mag-asawang Rojas, at binigyan Jimiinam. Naku mga iho, ano ba ang sadya ninyo dito, at ang aga-aga ay napasugod kayo? Ani sa amin ni Mrs. Rojas, at ngayon ko lamang napagtanto na kamukha pala siya ni Amira. Kung sa bagay, hindi naman kami madalas magkita ng mga Rojas, ang anak nilang lalaki, kahit sabihin natin na isa sa pinakamagaling na negosyante, hindi naman umuwi ng Pilipinas, at kung umuwi man ay patago, dahil ayaw niya na nalalaman ng nga paparazzi na nasa Pilipinas siya. My name is Tyler Harrison, and I'm your daughter's boyfriend. Ani ko nang walang kagatol-gatol. Hindi naman sila kumibo, nakatitig lang sila sa akin, at hindi rin sila nagulat sa sinabi ko, kaya batid kung kilala na nila, kung sino ako. We know who you are. Sorry iho, pero ang nakaraan, ninyo ng anak ko ay tapos na. Ikakasal na si Amira, itong darating na buwan, at umalis na din siya kagabi kasama ang kanyang boyfriend. Ani ng kanyang ama, ako ang nabigla sa aking narinig, ako ang hindi agad nakapagsalita, at hindi agad proseso sa utak ko ang mga sinabi ng ama ni Amira. At hindi na rin Amira ang pangalan ng anak ko, siya si Vera Rojas, ang kakambal ni Jeffrey. Nasabi sa amin ng kaibigan niya ang nangyari sa mall, kung paano mo ipinagtanggol ang babaeng yon, at kung paano mo pinagsalitaan ang anak ko. Hindi man nagsalita sa amin si Vera, pero nandyan ang kanyang kaibigan, at mga tauhan ko na lihim na sumusubaybay sa kanila. Ani naman ng ina ni Amira, na lalo naming ikinagulat. Kambal. Kambal ho si Amira, at ang kuya niya.
Wika ni Leon, na hindi makapaniwala. Isang tango ang sinagot nila sa amin. Hindi pa rin ako makapagsalita. Ang puso ko ay unti-unting nadudurog, dahil sa aking natuklasan, na ikakasal na ang babaeng minamahal ko. Kasalanan lahat ito ng aking ina, at ni Pamela. Hinding-hindi ko sila mapapatawad, sa mga nagawa nilang kasalanan sa akin. Hindi ho siya pwedeng magpakasal, dahil hindi ko pahihintulutan. Ako ang mahal ni Amira, at naramdaman ko yun kahapon, kaming dalawa ang nagmamahalan, hindi sila ng Blake na yon. Wika ko sa mga magulang ni Amira. Nakita namin ang pagkunot ng noo ng ama ni Amira, pero hindi ako natatakot sa kanila. Kung may pera sila, mas higit kami. I'm sorry Iho, pero tinanggap ng anak namin ang lahat, ng kasinungalingang sinabi sa kanya, halos mabaliw ang anak namin, dahil sa mga naranasan niyang kabiguan. Namatay ang kinikilala niyang ina, kasabay ng pagguho ng mundo niya, at pagkamatay ng puso niya, nang kausapin siya ng iyong ina upang layuan ka, at sabihin sa kanya na hindi siya ang gusto niya para sa iyo. Why? Dahil inakala niya na mahirap lang ang anak ko. Wala ba kayong kaalam-alam, tungkol sa tunay na pagkatao ng ipinagmamalaki niyang anak ng kaibigan nila, na tanging pera lamang ang hangad sa inyong mga Harrison? Sa tingin ko, ay sapat na ang pagdurusa na naranasan ng anak ko. Sapat na ang mga nangyari sa kanya. Hayaan mo na siyang maging masaya sa piling ni Blake. Ang nakaraan ninyo ay tapos na. Ang nakaraan ninyo ay matagal na niyang inilibing sa limot, at ang kasal nila ay may petsa na, kaya, I'm sorry Iho, hindi namin pahihintulutan, na muling naging magulo ang buhay ng aming anak, nang dahil sa inyong mga Harrison, mahabang litanya ng kanyang ama. Sa harapan nila, ay gumuhong muli ang mundo ko, at hindi ko na napigilan ang mga luhang nagnanais na sumungaw, mula sa aking mga mata. Mahal na mahal ko ho si Amira, sa kanya lang umiikot ang mundo ko. Kaya kung talikuran ang lahat, pero hindi siya. Gagawin ko ang lahat, upang maibalik ko siya sa piling ko, ani ko. Nakatitig lamang ako sa kanila, at nakikipaglabanan din ng titig sa akin si Mr. Rojas. At gagawin din namin ang lahat, upang hindi mo na magulo pa ang buhay ng aming anak. Sapat na ang mga paghihirap na dinanas ng anak ko. Halos mabaliw siya sa mga nangyari sa kanya, at malaki ang naging pagpapasalamat ko sa kakambal niya, at kay Blake, dahil sila ang tumulong sa aking anak, upang makabangong muli, at makalimot. Hindi ninyo alam ang dinanas ng anak ko. Nagnais siyang kitilin ang buhay niya ng ilang beses, nang dahil sa pighating naranasan niya. Hindi ninyo ako masisisi, kung nagnanais man ako ngayon, na protektahan ang anak ko sa inyong mga Harrison. Ang iyong ina, at ang iyong kasintahan ang may gawa noon sa kanya. At namumuhi ako sa kanila. Patawad Iho, pero wala ka nang babalikan pa. Kami ang haad lang sa ninanais mo. Kami ang haad lang sa'yo, at hindi ka namin hahayaang makalapit muli sa aming anak. Wika naman ng kanyang ama. Nakikita ko naman sa mukha ng kanyang ina, ang pagkahabag sa akin. Nakikita ko sa kanya na nasasaktan siya, sa nangyayari sa amin ng kanyang anak, pero wala siyang magawa, dahil mukhang ang salita ng asawa niya ang batas sa bahay na ito. Hindi nila ako matatakot, hindi ako pasisindek, dahil isa akong Harrison, na may mataas na kapangyarihan. Tumingin ako sa ama ni Amira, naglabanan kami ng titig, at muli akong nagsalita. Patutunayan ko sa inyo, na ako ang mahal ni Amira. Patutunayan ko sa inyo, na kaya ko siyang bawiin sa lalaking yon, at walang sagradong papel, ang maaaring humadlang sa isang Harrison, ani ko. Hindi sila kumibo, at nakatitig lamang sa akin ang mga magulang ni Amira. I'm sorry Iho, pero kung tinanggap lang sana ng iyong ina, ang aking anak noon, ay wala naman kayong magiging problema sa amin, dahil kaligayahan ng anak ko ang mahalaga. Hindi kung ano ang kayang ibigay sa kanya. Pero ang iyong ina, ay masyadong mataas ang tingin sa kanyang sarili, kaya hindi namin nanaisin, na mapunta ang anak ko sa iyo, sa inyong mga Harrison. Sana ay nauunawaan mo, sa aming mga Rojas, ay hindi namin sinusukat ng pera, ang katayuan sa buhay ng isang tao, sapat na sa amin na mahal siya ng anak namin. Pero ang ginawa ng iyong ina sa aking anak, ay hindi ko basta-basta mapapatawad, ani ng ama ni Amira. Alam kong napakalaki ng pagkakamali ng ina ko, maging ako ay may galit sa kanya,
at hindi ko rin siya magawang patawarin, lalo. Ngayong hinahadlangan ako ng mga Rojas, dahil sa ginawa niya. Talagang hindi ko siya mapapatawad. Hindi ko ho nauunawaan ang sinasabi ninyo, kung ang hinihingi ninyo ay unawain kayo. Patutunayan ko sa inyo, na kami ni Amira ang magwawagi sa labanang ito. Patutunayan ko sa inyo, na walang kahit na sino ang maaaring humadlang sa akin, kahit magulang ko pa ang mga ito. Wika ko. Titig na titig lamang ako sa kanila, at ganoon din naman sila sa akin. Sisiguraduhin ko na hindi ninyo mahahanap ang anak ko. Kilala ko kayo, kilala ko ang kakayahan ninyong magkakaibigan, at ang kakayahan ng mga docs, kilala ko din ang kakayahan ng mga Antonetti, lalo na ang mga taong nasa likuran nila. Ang mga Hendrickson, pero ang kaibahan lang namin, si Mr. Aaron ang kaibigan ni David, na anak ng isang Hendrickson, samantalang ako ay kaibigang matalik ng ama ni Dazzle Hendrickson, ang tunay na may mas makapangyarihan sa mga Hendrickson. Lahat kayo, kilala ko, maging ang mga Howard. Alam ko ang kakayahan ninyong lahat, at nakahanda ako, upang protektahan ang aking anak, laban sa inyong mga Harrison. Wika ng ama ni Amira. Moalang-galang na ho, pero hindi ho ninyo kalaban ang mga Harrison. Nagmamahalan ang kaibigan namin, at ang inyong anak. Hindi naman ho kailangang umabot tayo sa ganito, hindi ba? Bakit hindi na lang ho ninyo sila hayaang magtagpong muli, upang malaman natin kung mahal pa rin ba nila talaga ang isa't isa, kaysa naman hadlangan ninyo, ani ni Jethro. Wala naman kaming gustong ipagmalaki sa inyo, kahit ang kaibigan kong si David, ay hindi ko ipinagmamalaki. Kaya kung lutisin ang problema ko, nang hindi ko ginugulo ang kaibigan kong si David, ani naman ni Aaron, na tinanguan lang ng ama ni Amira. Bigyan ho ninyo sila ng pagkakataon, na patunayan ang mga sarili nila. Hayaan ho ninyo na ang tadhana ang kusang kumilos para sa kanila, at hindi kayo. Kung totoong mahal ninyo ang inyong anak, ay hayaan ho ninyo sila, sa taong tunay na itinitibok ng puso nila, sa taong magpapasaya sa kanila. Ganoon ho ang tunay na pagmamahal, ani naman ni Eman. Hindi ako masamang ama, kung sana ay nakita ninyo ang paghihirap na naranasan ng aking anak, ay hindi nyo sana masasabi sa akin ang mga yan ngayon, kayong 5 ay may mga pamilya, at anak na, bilang isang ama, hahayaan nyo ba, na paulit-ulit silang masasaktan ng taong minamahal nila? Bilang mga magulang, hindi nyo ba sila paprotektahan, sa mga taong nanakit sa kanila? Sagutin ninyo ang katanungan ko bilang ama sa ama. Wika pang muli ng ama ni Amira. Natahimik naman ang aking mga kaibigan, at hindi man lang sila nakasagot. Alam ko naman na pinoprotektahan lang niya ang kanyang anak. Pero wala akong kasalanan sa mga nangyari, at malinis ang intensyon ko. Wala naman ho akong kasalanan, ang tanging kasalanan ko lamang, ay naniwala ako sa mga sinabi sa akin ng mga pinsan ni Amira, at ng ina ko. Yun ang naging pagkakamali ko. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya, gusto kong malaman niya kung gaano ko siya kamahal, at ipaglalaban ko ang pagmamahalan naming dalawa. Nakikiusap ho ako sa inyo, huwag ho ninyong alisan ng karapatan ang anak ninyo, na mamili ng taong mamahalin niya. Nagmamahalan kami ni Amira, naramdaman ko ang pagmamahal niya sa akin kahapon, kaya alam ko na hanggang ngayon, katulad ko ay iisang tao lang ang itinitibok ng puso nito. Mr. Rojas, nakikiusap po ako sa inyo, bigyan ho ninyo ako ng pagkakataong, patunayan ko ang sarili ko sa inyo at sa anak ninyo. Mahal na mahal ko po si Amira, at kahit ang sarili kong buhay, ay kaya kong ibigay sa kanya kung kinakailangan. Ani ko at tuluyan ng nanlabo ang paningin ko, dahil sa mga luhang hindi ko na kaya pang pigilan. Bahagyang yumukod ng ulo si Mr. Rojas, at humugot ito ng malalim na bantong hininga. Kung gayon ay hahayaan kita na patunayan ang sarili mo. Ikakasal na ang aking anak, sa unang linggo na darating na buwan, ibig sabihin ay may 3 linggo ka, upang hanapin ang anak ko, upang makuha siya kung talagang ikaw pa rin ang minamahal niya, pero hindi mo malalaman sa akin, kung nasaan ang anak ko. Tignan lang natin ang galing ninyong magkakaibigan sa paghahanap sa kanya, at sa pagtuklas ng buong katotohanan, kung ano ang klase ng kayamanan ang sinayang mo, sa halos 3 taon na noalay sa iyo ang aking anak. Sa oras na magwagi kayo na mahanap ang anak ko, bago siya mag-aido ay hahayaan ko kayong dalawa. Matulanhagang ani ng ama ni Amira.
Kayamanang sinayang. Naguguluhan kong ani, at isang pagak ng ngisi ang pinakawalan niya. Katulad ng sinabi ko, wala kayong malalaman sa akin, hinahayaan kitang mahanap mo siya, bago ang araw ng kasal nila, tingnan natin ang husay, na ipinagmamalaki ninyo. Tingnan ko lang kung kanino kayo hihingi ng tulong, upang mahanap ninyo ang aking anak. Wika niya, at tumayo na sila ng kanyang asawa. Nakatingin lamang ako sa kanila, pinahid ko ang aking mga luha, at nakaramdam ako ng kasiyahan, dahil binigyan nila ako ng pagkakataon na hanapin ko ang anak nila, at ipaglaban ang pagmamahalan namin. Kailangan ko ng kumilos, at wala akong dapat na aksayahin, kahit na isang segundo. Ang bawat minutong dumaraan, ay napakahalaga ngayon para sa akin. Find your own way out. Good luck mga iho, mahinahon niyang saad. Nagkatinginan kami ng aking mga kaibigan, mukhang pahihirapan kami ni Mr. Rojas, dahil sa galit niya sa aking ina, pero hindi ako padadaig. Naniniwala ako sa kakayahan naming magkakaibigan. Mahal na mahal ko si Amira, at hindi ako papayag na may kasal siya sa lalaking yon. Tumayo na kami, at tuluyan na naming nilisan ang kanilang lugar. Kailangan kong makausap ang aking ama. Hahanapin ko ang babaeng tanging kaligayahan ko. Nakahanda kaming tumulong sa iyo. Alam namin na mauunawaan kami ng mga asawa namin, huwag kang mag-alala, dahil lagi mo kaming nasa likod. Ani ni Aaron. Napangiti ako sa kanila. Natutuwa ako na hindi nila ako pababayaang mag-isa. Salamat, pupunta ako ng opisina ko, upang ayusin ang mga kailangan kong ayusin, tatawagan ko din ang ama ko maya-maya, upang ipaalam sa kanya ang mga plano ko. Kasalanan lahat ito ng aking ina, sa oras na mahuli ako, at naikasal si Amira sa Blake na yon, ay hinding-hindi ko na mapapatawad pa ang aking ina. Napakalaki ng kasalanan niya sa akin. Huwag kang magtanim ng galit sa iyong ina bro, nasusulan lamang siya ng babaeng yon, ani naman ni Leon. Umiling ako sa kanila, kung mabuti siyang ina, at kapakanan ko ang mahalaga sa kanya, sana ay hinayaan na lang niya ako na maging masaya, sa babaeng minamahal ko. Pero mas mahalaga sa kanya ang walang kwentang kasunduan, ng pamilya nila kaysa sa akin. Isang bagay na hindi ko maunawaan. Wika ko. Hindi na sila. Kumibo. Sumakay na kami sa aming sasakyan, at katulad kanina ay si Aaron ang nagmaneho para sa akin. Patutunayan ko sa kanila, na kaya kong mahanap si Amira. Patutunayan ko sa kanila, na ako pa rin ang mahal ng anak nila, at hindi ang Blake na iyon. Iuuwi ko ang babaeng mahal ko, sa mansiyong binili ko para sana sa aming dalawa. At dito na po nagtatapos, ang ika-8 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang